Ganyan itsura mo, ano nangyari sa'yo? What happened? Na-rape ako ni Ino. Regarding her condition, is there anything we can do to make sure that she's all right? What she needs most right now? The comfort and support from her parents. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Ano ba? Good boy ako. Good boy. Mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Na-rape si Trixie. Nasaan ka sa pagitan ng 1:00 hanggang 5:00 kanina madaling araw? Nasa resort po ako. May birthday celebration kasi ako ngayon. Kasama ko mga tropa ko nagiinuman. Kung gusto niyo po, pwede niyo po silang tawagan. At sila din po makakapagsabi na magkakasama kami hanggang umaga. Ayon kay Miss Engano, dinala mo raw siya sa isang kwarto. Totoo ba yan? Yan, yung sugat mo sa braso, paano mo nakuha yan? Ano nangyari dyan? Huwag mong sagutin, Ino. May karapatan kang manahimik. Total invitation for questioning lang naman itong ginagawa nila eh. Hindi ka pa suspect. Person of interest ka lang. Maaari mong piliing makipag-usap lang sa abogado mo. Ate Lilet, ayoko na dito. Please, gusto ko na po umuwi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila pwedeng i-detain ng matagal dito dahil wala pang na-file na complaint against you sa court. My client would like to exercise his right to remain silent. Magsasalita lamang siya kapag may formal charges na against him. At habang wala pang kaso laban sa kanya, you don't have the authority to keep him here. Therefore, I request na i-release niyo na ang kliyente ko. Sige, papayagan ka namin umuwi sa ngayon. Salamat sa kooperasyon, Mr. De Leon. Sa mga susunod na araw, kung iimbitahan ka namin muli, please make yourself available. Kaya huwag ka na muna magplanong magbakasyon o magbiyahe ng out of town or out of the country. Ate Lilet, ano na mangyayari ngayon? Posible bang maaresto ako at ma-detain ako? Please, Ate Lilet, ayokong makulong. Ayokong bumalik sa presinto. Please, Ate Lilet, tulungan mo ako. Huwag mo na munang intindihin yan. Hindi ka naman nila pwede basta-basta arestuhin eh. Nang walang warrant laban sa'yo. Kapag nag-file ng complaint ang mga Ingano, magkakonduct pa ng preliminary investigation ng fiscal. Tsaka pa malalaman kung sasampahan ka ng kaso. Priority ko ngayon makontak yung mga magulang mo. Kailangan malaman ni CRD at ni Caloren na No! Please don't tell Mommy and Daddy. Huwag mong sabihin sa kanila. Ayokong malaman nila na sangkot ako sa gulong ito. Ano? Hindi pwedeng hindi sila ma-inform. Magulang mo sila. At saka wala namang rason para magalit sila kung wala ka namang kasalanan eh. Why are you looking at me like that? Hindi sana mangyayari to kung di mo hinayaang nag-iisa si Trixie these last 4 months. Hindi siya malululong sa party, sa barkada, kung nandito ka. At hindi niya makikilala yung inong yun. Ako ngayon yung sinisisi mo? Kung hindi mo kami iniwan ng anak mo, hindi sana kita susundan doon sa Australia. Di naman kita pinilit sumunod doon, di ba? So now, I'm the bad parent? Oh. Alam mo ba kung paano nagsimula ang gulo sa pamilyang ito? Kung hindi mo sana dinala dito yung anak mo sa labas, hindi tayo sana nagkakaganito. Sana pareho nating natututukan yung anak nating si Trixie.
Huwag mo nang idamay si Lilet dito. Wala naman si Tito eh. Ino, hindi magaan ang parusa sa kasong rape. Kaya kung gusto mo talagang tulungan kita, kailangan mo sabihin sa akin ang buong katotohanan. Sabihin mo sa akin lahat ng natatandaan mo. May nangyari ba sa inyo ni Trixie? Pinwersa mo ba siya? See? Hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin talaga siya. Alam mo, kung yung pagmamahal mo sana, parehas ng pagmamahal mo doon sa Lilet na yon, doon sa anak natin, hindi sana siya maghahanap ng acceptance somewhere else. She won't be mixed up with the wrong sorts of friends. Hindi sana siya magkakaganito. Hindi ko nirape si Trixie. Never even touched her last night. Sigurado ka ba? Hindi mo lang matandaan dahil lasing ka na rin kagabi? Hindi. Kaunti lang nainom ko last night, kaya malinaw sa akin lahat ng pangyayari sa party. Please believe me, ate. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Ilang beses ko na siyang tinanggihan. In fact, I even told her to leave the party. Nandun ka. Na-witness mo yun, I'm sure. At na-witness na rin yun ng mga bisita ko. Kung talagang walang nangyari sa inyo ni Trixie, nasaan ka nung mga oras na yon? Nasaan ka nung madaling araw na? Around 1 a.m., gusto kong makicharge kasi nalobat ang phone ko. Kaya bumalik ako sa cottage. On my way back, I saw Trixie. She was sitting there on the sand. Trixie! What are you doing here? Di ba sinabihin na kitang umalis? Bakit? Ha? Natatakot ka ba na magwawala ako dito at sisirain ko yung party mo? Well, I might just do that. Because you know what? You deserve it, Ino. You broke my heart at pinahiya mo ako sa madaming tao. Ginagawa mo ako miserable and sisiguraduhin ko na magiging miserable ka din. I will not allow you to make a scene, Trixie. Halika na, papatid na kita, Hailey. No! Leave me alone! Itiwan mo nga ako! Ino, ano ba? Look what you've done to me! Kulang pa yan, Ino! Hindi pa yan enough na ganda sa lahat na ginawa mo sa akin. You rejected me! Pinahiya mo ako sa madaming tao! Why can't you just accept na ayoko na sa'yo? Hindi ko pagsisiksikan yung sarili ko sa'yo, Ino! Marami akong lalaki dito na pwede ko lapitan! Bahala ka na! Hey, Trixie! We're having an after party sa bar malapit dito.